Sa punto pong ito ay tunghayan natin ang talakayan sa balitaan kasama si Emil Carion. Maraming salamat sa iyo, Vivian. Sa bahaging ito ng ating balitaan ay makakasama natin ang grupo ng isang NGO na kung saan kanilang itinataguyod ang mga organic or herbal products. Ito yung mga nakakagamot at nakakapagpabuti sa ating mga katawan na talaga namang ito yung mga click ngayon. Kasama po natin ang Ani Urban Farm sa pamamagitan ng ating kaibigan na si Ginoong Paul Rubia, ang VP for Operations. Magandang umaga po, Ginoong Paul. Magandang umaga po naman sa lahat ng mga nanonood. Yes sir, unang-una po, itong Ani Herbal Farm ay nakikita kong madalas dyan sa may Quezon Memorial Circle. Ano po yung inyong adhikain dito sa grupo ng Ani Herbal Farm? Well, actually, kami dati hindi kasama yung herbs. Nung nag-umpisa kami, we started on techno transfer, actually sa actual farming, rice, corn, etc. Pati fruit-bearing trees. Then, inibitahan kami ni Attorney Planas dyan sa Quezon Memorial Circle. Parang ituloy namin yung inumpisa ni K.R. Baron. Then, tinulungan kami ni Dr. Jaime Galvestan. Opo. Sa kung anong mga kailangan, kung anong... So, in-encourage ko yung mga farmer na instead of growing just mga fruit-bearing trees or whatever, Opo. mag-start din na mag-grow ng herbs. Okay. And then, kaya yung Quezon Memorial Circle, yan ang nagiging parang herbal center ng operation namin. Ano po yung mga focus ninyo dito? Meron po kayong unang-una itong urban farm. Ano po itong urban farm na ito? Well, yung urban farm ay matatagpuan sa Antipolo, Okay. sa Sumulong Highway. Yung doon sa urban farm, pinakikita namin na sa mga maliliit na area sa urban setting ay pwede tayong mag-alaga ng mga gaya ng free-range chicken, mga Peking duck, at saka yung sikat ngayon, yung mga native pig. Native. Na yan ay naaalagaan na hindi nangangamoy. Hindi problema sa mga kapitbahay. Naging ano na po naging parang masyado ng uso. Sabi nga bandwagon mentality na halos lahat na lang ang sinasabi nila, herbal, organic. Ang inyo pong mga produkto, ang inyong adhikain, gaano pong kasiguro na ito ay talagang organic, talagang herbal? Well, actually, medyo stricto kami sa mga members at yan ay iniikutan namin na talagang hindi kami gumagamit ng anumang pestisidyo sa farm. Okay. Na hindi kami gumagamit ng mga fertilizer na inaangkat natin sa ibang bansa. Ang mga ginagamit namin ay puro gawa lang talaga doon sa farm. Kaya maganda dahil makakatipid tayo sa mga inputs. Ano naman po itong Ani Weekend Market? Well, yung Ani Weekend Market, ang malaking area na nakakuha kami sa tulong ng DA, Department of Agriculture, nakakuha kami ng area sa FTI, yung Food Terminal Incorporated. At maski na nung naipagbili sa Ayala yung FTI, yung isang portion, about 24 hectares, ay inallocate sa Department of Agriculture at doon kami ngayon nandoon. Actually, mga 10 years na kami dyan. Opo. Pero sa kabuuan itong weekend market, ito ba'y nasa Quezon Circle lang o sa FTI? Hindi, Paano po? sa FTI talaga ang bulk. We have about mga 300 stalls in the area at karamihan yan ay galing sa farm, mga farm produce. Pero doon naman sa FTI, hindi namin ginagaranti na lahat na produkto doon ay organic. We have a few, kasi napakahirap doon mag-organic agriculture kaya hindi rin natin masabi. Kaya lang, yung mga iba, yung tinatawag nila na naturally grown vegetable, ganyan. Pero hindi namin magagaranti na talagang 100% organic. Aside from our own production. Ano naman po itong Agri-Aqua Network International? Ibig sabihin po ba, nakikipag-ugnayan kayo? Well, sa nakikipag-ugnayan iba't ibang kami bansa? kamukha nung pagpapasok ng mga
Kagaya ng longkong lansones, yung mga latex langka. Yung longkong lansones nanggagaling sa Thailand dyan. Na masarap siya, matamis, at halos walang buto. Instead na mag-research pa tayo dito, at least sa ibang bansa, kung ano yan kumbaga given na yan. So, nakakakuha kami ng mga pananim. And pagdating dito, pinopropagate namin. Kaya ngayon, ang longkong dito, it's all over the place na. Ito naman po mga produktong natural at nakakapagpagaling sa katawan ng tao. Paano nyo pong itinatanim ito at ganun din i-market para yung ating mga kababayan ay mas ikangay tangkilikin ng mga organic? Napakadali niyan kasi ang battle cry ni Attorney Planas noon sa Circle is yung butika sa pasok. Okay. So, we can just plant it sa mga containers. Or kung may area naman tayo, mas maganda direkta talaga sa lupa. Ang mga kanat niyan, like for example, yung stevia. Okay. Stevia is an introduced herbs dito dahil yan ay matamis. Substitute sa sugar. At magaling sa mga diabetic kasi ang glycemic index niya ay napakababa. At meron tayong tarragon, meron tayong rosemary, meron tayong yung pang sa lamok, lemongrass, at saka itong citronella. Okay. No less than the Agriculture Secretary po at si Pangulong Noynoy Aquino III ay talagang todo ang suporta ngayon sa agriculture, aquaculture. Kumusta naman po ang suporta sa inyo sa AANI? Well, okay naman. In fact, nagtayo kami nila Secretary ng Agri-Kapihan. Na ito kung saan libre kapi na at libre technology transfer pa. Ito ay ginagawa twice a month. Yung last Saturday of the month ginagawa dito sa DA. Okay. Diyan sa Agribusiness Center. Ang second Sunday ginagawa sa Antipolo Urban Farm kasi doon makikita mismo ng mga attendee na ang mga pwede nilang pasukin kung ano-anong mga livelihood. Kasi may mga sample pang kami doon. Ano po yung mga lectures at trainings na inyong ibinibigay sa ating mga farmers at ganun din sa iba't ibang sektor na bumibisita sa inyo? Well, unang-una, kung sila ay interesado sa organic farming, which is yun na ngayon ang trend, although hindi mabilis masyado ang pag-unlad. Pero at least little by little, at saka may batas na tayo dyan. So, yun ang talagang sinusulong namin ngayon, yung pagturo ng kung paano mag-convert from the traditional farm to an organic farm. Kasi po, sa pagkakaalam ko, naaalala ko, kinukwento ng mga tiyahin ko, mga lolo ko na talagang noon pa naman hindi ginagamit itong mga pestisidyo. Oo, totoo yun. Oo. So, paano nyo pong ibinabalik yun? Well, ang namin kasi kami, hindi kami nag-i-spray, kaya pinababayaan namin. Para bang yung ecosystem, kailangan mabalanse sa lugar. Hindi madali. Pero ibig sabihin, kasi even yung mga sinasabi nilang mga botanical pesticide, iniwasan namin yon. Although, accepted yon sa organic farming. Yung, at least, ang pinakamaganda yan, ay yung natural lang talaga. Live and let live. Ganun lang. Live and let live. Okay. Sir, Ginoong Paul Rubia, ang inyo pong mensahe, imbitasyon sa ating mga kabalitaan. Nasa inyo po ang pagkakataon. Well, kung gusto nyo, pumunta kayo sa weekend market. Yan ay ginagawa every Saturday and Sunday sa FTI. Ito naman, outlet namin sa Quezon Memorial Circle ay open yan every day. At kung gusto nyo matuto ng kung ano-anong livelihood, pwede kayong bumisita sa urban farm ng AANI. Ayan ay nasa Sumulong Highway lang naman. Madaling tandaan yan. For details, kumontak lang kayo sa anong opisina namin at bibigyan kayo ng sketch sa punta sa farm. At libre lang po ang pagpunta riyan. Libre lang ang mga lectures.
At napakadami na namin natulungan sa pamamagitan ng aming urban farm. Okay, maraming salamat po. Yan si Ginoong Paul Rubia, ang VP for Operations ng Ani Urban Farm, isang NGO na nagtataguyod para sa organiko at natural na mga pagkain at farm products na nakakagaling sa katawan. Marami pang impormasyon at balita sa pagpapatuloy ng ating balitaan.